Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, Friday na naman. Masayang Friday po sa inyong lahat. Ako, napakainit po ng yung sikat ng araw at saka yung ating nararamdamang humidity. Ay, nako. Pero ganun pa man, siyempre tuloy ang ating palatuntunan. Minos Nelson Dubo muna tayo ngayon. Pero siyempre po, narito ang ating Senador ng Bayan, Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Ano yung humidity sa Tagalog, Jen? Ano man tawag nga doon, no? Alinsangan. Alinsangan. Oo, magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Buti po kayo, na-dictate nyo kaagad. Mas madali daw intindi yung humidity kaysa maalinsangan, Sen, ano ha? Ay, naka. Pero anyway, marami po sa mga kababayan natin ang iba, tag doon mainit na ang, nararamdaman nila, mainit ang panahon, tapos ganito pa po ang nangyayari, hindi nila alam kung ang pamasahe ba natin ay tataas, bababa. Tapos meron pa tayong tigil pasada na naman. Yan po ang mga sitwasyon sa lansangan ngayon, Sen, ha? Oo nga. Opo. Nakakaligalig, nakakabagabag, nakapagbibigay ng paghihina ng loob. Opo, oo. Lalo na sa mga kababayan natin na talagang hirap na rin sa pagdadala ng buhay. Pero may mga tumatayo na ngayon, Sen, ano? Sabi maganda din daw yung ayuda, pero masama din palang epekto sa taong bayan kung lagi natin silang pinaaasa sa mga ayuda. Sen, ano? Meron din daw palang ganung mga pag-aaral. Oo, kasi unang-una ang tao kasi, Opo. ang kaibahan niya sa ibang klaseng mga nilalang na kung tawagin natin ay mga hayop. Opo. May dangal yung tao eh. Siyempre po, bilang tao, tama kayo. Yung kahit na nasa ilalim ka ng kahirapan, tatanggapin niya yung tulong, bakit hindi? Pero kung halimbawa yung panay-panay, yung palagian na lang, ayaw niya yung ganun eh. Spoon feeding na lang nangyayari. Mas gusto ng tao na tulungan mo na lang ako sa ibang paraan para kikita rin ako. Inaalala niya yung karangalan eh. Lalong-lalo na may pamilya siya. Hindi lamang yun. Una yung karangalan na yun, tsaka yung kumpiyansa niya sa pagdadala ng buhay. Hindi naman kami dapat ganito lang, sabi niya. Hindi lang Pangalawa, iisipin niya, lalo na kung tumatanda na siya ang kagaya mo din. Tama. Tama din po naman. Ano? Sasabihin niya, teka muna, ganito ba ang iiwanan ko na kalagayan ng aking pamilya? Halimbawa, iniisip niya yun eh. Tama. Kaya kapag ganito ang naging larawan ng ating pangkabuhayan, ligaligsi. Hindi siya masaya. Nandun yung takot. Totoo. Dapat hindi ganun eh. Dapat ang taong bayan nananatiling matatag. Alam mo naman, ano yung katatatag ng isang republika kundi ang kanyang mamamayan? Totoo po, totoo. Matatag na mamamayan, matatag na republika. Yan ang dapat na maitaguyod natin. Bagamat kailangan din palang ayuda, pero dapat turuan din natin ang ating mamamayan na maging matatag, na hindi yung puro umaasa yung lang. Yung ayuda kasi, sa panahon lang ng pangangailangan yun. Tama kayo. Panahon ng kasakunaan. Yun ay parte ng kaugaliang Pilipino. Maski sa ibang bansa, ganun din naman eh. Pero lalong-lalo na ang Pilipino na paladamay. Di ba? Nakita mo yung ito, kahit hindi natin ipaliwanag, madali lang maintindihan eh. Di ba? Ano po yan? Yang pagkakapit-bahay na lang. Opo. Nagluto siya ng masarap. Paminsan-minsan, kahit mahirap ka, nakakapagluto ka ng masarap. Ay, siyempre naman po. Ngayon, pagka, lalo na, yung adobo dyan, habang niluluto mo yun, naamoy ka agad ng kapitbahay. Humahalimuyak agad yan, Sen. So, sabi sa akin ng nanay ko, Opo. Dante, bigyan mo si Kaano. Yan. Opo. Dadaling ko ngayon yan. Oho. Yung gusto ng
Pilipino ganun eh. Oo. Nagdadamayan. Panahon man ng lalo na sa panahon ng kahirapan. Totoo po. Panahon ng pangangailangan. Nandun ka agad. So yung konsepto ng ayuda, ng pagdamay, panahon ng pangangailangan. Pero hindi doon sa hindi sa habang panahon eh Araw-araw na lang, eh, no? puro ganun. Tama, oo. Kaya naging Totoo. institution yung kaya nung isinusulong namin yung PP, yung four-piece na gagawin naming institusyon. Oho. May laban sa kalooban ko yung gano'n eh. Masaya ako dahil meron tayong matutulungan. Pero sa banda roon, iniisip ko, teka muna, paano kakalas tayo mula dito? Kasi Ayan. darating ang panahon, baka mamaya wala nang kaalasan ito eh. Nako, tama. Nangyari na ito sa ibang bansa. Oho. Lalo na sa Latin America. Yung exit strategy, hindi na nila nakaya yun. Oho. Hindi na establish yung tama. Kaya siguro po, yun ang tayo naman mga Pilipino, minsan nga, andyan na yung tulong. Minsan nagdadalawang isip pa sila, di ba? Ipipila ka, naku, makikita ng kapitbahay ko, pumipila ako sa mga ayuda, parang hindi kayang tanggapin ng kanyang dibdib eh. Pero meron namang mga iba na naghihintay talaga. Well, iba naman po yun. Ayun naman, hindi maganda yon. Kapag Oo. ka dumami yung may ganung pananaw, bakit ka pa kanya magtatrabaho? Hintayin mo na lang, darating sa susunod na buwan yan. Oo. Dapat hindi ganun eh. Mukhang mali na po ang motivation nun, sir. Dapat hindi ganun. Oo. So, minsan, merong mga kababayan natin nalalaglag sa ganung Oho. kalagayan Oho. na hindi maganda, negatibo yun. Opo. Dapat maikintal sa kaisipan ng lahat ng mamamayan. Kapag ka ikaw ay binigyan ng ayuda, Oho. kasi panahon ng pagdarop, ng pangangailangan. Yeah. Pero hindi sa lahat ng panahon dapat ganito. Oho. Tama kayo, Sen. Well, ako naman, kaya ko lang nabanggit yan. Gusto kong pag-usapan din kasi natin, kasi nga po, ang ating mga mamamayan ngayon, mukhang, yun bang, naaawa na ba sa sarili, Sen? Dahil po sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, lahat na po ng pangangailangan nila nagtaas na. Bagamat, sabi nga nila, may pagtitiyak ang gobyerno, hindi tataas ang ganito, hindi tataas ang ganyan. Pero parang sa nakikita nila sa aktual, hindi ganun ang nangyayari, Sen. Paano kasi yung langis, ang dami kasing epekto niyan sa sektor ng ating pangkabuhayan. Opo. Yung langis, ginagamit sa transportation sector. Yan. Oho. Ginagamit din sa mga pangisdaan, sa mga fishermen. Oho. Ginagamit din ng ating mga magsasaka. Pagta-transport ng kanilang mga produkto. Oho. Yung kanilang mga harvest. Meron din silang mga pasilidad na ginagamitan din ng petrolyo, ng diesel. Yeah, sa manufacturing po. No? Halimbawa, yung kanilang mga patubig. Meron Ayan, kasi yung ganun irrigation na- system. Yes po. Oo. Mabuti ngayon, nagsisip sa solar, pero masyadong mahal ang solar. Kaya diesel ngayon, napamahal ang diesel, paano ngayon yan? Oho. Kung halimbawa, 2 hektarya yung kanyang pinatutubigan. Nako. Oho. Ang laki ng impact nito, kasi ipapasa niya yung additional cost sa kanya. Opo. So yung nagtitinda ng binhi, tumaas na rin. Nako. Kasi sabi niya, yung pagpapainit po nito kanya, gumagamit din po kami ng pasilidad. Oho. Itatransport po namin ito, yung mga isda. Meron po kaming cooling storage po. Kuryente po ang kailangan nito eh. Nako. So, dikit-dikit ngayon, pag pinagsama-sama mo yung mga add-ons na yon, Opo. yung retail price ng bawat produkto na kanilang pinoproduce. Apektado lahat. Kapag kaya na ibibilhin na ng consumer, katulad natin, mataas na talaga. Oho. At sasabihin, ba't mahal ito? Tumaas po ang presyo ng produktong petrolyo. Yun ang lagi sinasabi. Well, kaya ko naman ito nabanggit, Sen. Ako, bilang isang pangkaraniwan na mamamayan, nakikita ko mula sa 140, bumaba nung nakaraan, 20 pesos. Tapos ngayon daw po, sabi ng DOE, ang trend daw po ay another rollback sa susunod na linggo. At baka daw po umabot na naman ng panibagong, ayun pala ito po naman ay estimated lang, Sen, estimated. Sa diesel daw po, posibleng bumaba next week, 1680. Sa gasolina, malitit ng konti, 320. Sa kerosene po, 220. Ayun ang sinasabi ko nung nagtatalo kami sa committee hearing. Opo.
Makikita mo ka ako dyan yung rackets and feathers. Irony. Irony. Yes po. Na kapag ka yung global price ay Opo. tumaas, nako, yung mga produkto magsushoot, parang Yes rocket. po. Palong-palo, sabi pero nila. pag bumagsak naman ang pandaigdigang presyo, sabi nila, para namang feather. Ano yung feather sa Tagalog? Pakpak. Hindi naman pakpak. Wing naman Wing, ang pakpak. ganun ba? Feather yung balahibo. Balahibo. Balahibo ng manok, yung pinaka-fine na fine. Yes po. Bago siya talaga Naku, tuluyang pag ganun-ganun bumagsak yan, sa pag ganong-ganong pa siya. Pag Ang umihipa tagal. hangin, medyo... Isipin mo yun, sisirit siyang parang rocket. Bigla yan, bilis eh. Pero pag bumagsak naman, Dahan-dahan. pahele-heleng ganyan. Yan kamukha niyan. Ngayon, tatanungin mo rin siya, paano nyo nakuha? Paano ba bumagsak, di ba? Opo. Kasi pinagtatalunan namin. Kaya hindi ako masyadong makapamalagi doon sa hearing. Ang karamihan nun, ang pinagtatalunan kung paano aagapayan ang ating mga mamamayan. So magsisimula sa mga tsoper, sa mga commuters, Opo. isinasama pati mga konduktor. Pagkatapos, sa panig naman ng mga tricycle driver, halimbawa, Opo, yan. sa panig ng mga mangingisda, o ano naman nyo, sa panig ng DSWD, paano kayo tumutulong, paano kayo nagtutugma. Opo. Ang sa akin naman kasi, hindi ko pa naiintindihan, bakit kasi tumaas? Dahil nagre-research naman ako. Ewan ko, ako na lang yata nagre-research eh. Bakit ang nakikita ko naman presyo, pwede naman tayong bumili doon sa May option eh. May option sila. Meron naman ka akong pamilihan. Bakit ka ako hindi nyo man lang ka ako pansinin yung aking sinasabi na independent data? Palagi nating pinagtatalunan ng Strait of Hormuz para bang akala mo para bang kayang-kaya natin, alam natin kung nasan yung Strait of Hormuz. Parang wala nang ibang option. Yun na lang talaga eh. Parang ganun po nangyayari. Samantalang sinasabi nila, hindi, 20% lang naman ang nanggagaling yun ang dyan. facts. Opo. Yung 80%, May ibang daanan. may ibang daanan. Opo. Ngayon, huwag na muna nating pag-usapan yan kako dahil meron akong isinasubmit sa inyo at isinasangguni ng mga independent data. Kasi nagsimula kami, pinresent ko March 17 data. Opo. Sabi ko, kahit na isaalang-alang mo na kako yung shipping cost, yung maps ng Singapore at saka yung ganito at ganyan, FOB o CIF. Yes po. Naglalaro lang kako sa, at that time, 45 pesos to 50 pesos per liter ang diesel. Diesel mo nang pinag-uusapan namin. Opo. Bakit hindi kayo bumili rito? Tapos sabi ko, ito, ang binabanggit ka ako ng isang informant ko sa Singapore, ito ay tinatawag niyang tank to vessel procedure. Yes po. Ngayon, actually, pagdating sa ano lang parang 25 lang magiging 45 lang dahil idadagdag mo yung additional add-ons, mga local na yun Dito sa atin sa Pilipinas na po yun. Opo. Tingnan mo ka ako, itong sinasabi ko sa inyo, hindi natin inaalis ang excise tax dito at saka VAT, kasama pa yun Opo. Pero katapos-tapusan, yung landed cost, 45 pesos. Wala tayong inalis na excise tax, wala tayong inalis na VAT. Opo, yan. O di ibig sabihin, talagang katanggap-tanggap ito. Bakit ayaw ninyo ka kung i-consider ito? Ang medyo nakakapagtaka doon, Jen. Hindi sila kumikibo Ni walang nag-verify nga po sin Sana man lang merong isa na naglakas ng loob. Opo. Senator, mawalang galang na pero parang sa comics nyo po nakuha yan Parang katang-isip lang po yan ginawa ninyo yan. Pasensya na po kanya. Kasi po pinag-usapan natin dito seryosong bagay. Yan, opo. Ako naman sabi ko, kung ako po nagkamali nagkamali yung informant ko. Kaming dalawa na lang ang mag-aaway. Ako po mag-a-apologize kaagad ako sa inyo. Ang tanging gusto ko lang unawain nyo sa akin, kaya ko lang nagagawa ito, gusto ko po talagang makatulong. Meron pong alternative. May alternative. Yes. Sana tingnan nyo muna ito. Opo. Hanggang ngayon, wala po. Iniwan ko yung, 25 yun, March 25 yung pangalawang namin, pag-hearing. Pagkatapos, nag-hearing kami uli
Anong date yun? Basta 19 days later, nag-hearing kami uli. Ito lang nakaraang linggo ata yun, Sen, eh. Nakaraang linggo, Opo. may dala-dala na naman ako, tumaas ng konti. Oho. From 50, from 55, naging 61. 61, yes. Pero sabi ko, Mababa pa rin. reasonable pa rin ito Opo, eh. oo. Reasonable pa rin ito. Pero nung yung huling pag-hearing namin, wala na yung mga oil companies. Yung sinasabi ko sa yung ilatag ko yung tatlong nanggagaling data na nanggagaling sa tangke ng Petronas at saka tangke ng Rotterdam. Opo. Walang kumibo. Wala po. Itong huli, ang sinabi ko na lang sa DOE, sabi ko pagkatapos po ng 19 na araw mula nung tayo ay Nagkita-kita, tag-usap-usap. Opo, oo. duminig last time. 19 na araw na po nakakaraan. Na-check nyo na po ba itong mga datos ko? Wala pa rin. Kasagot-sagot ng isa. May kulang pa po kasing isang... Ibig mo sabihin ka ako yung isang yan, hindi mo pa ako natukoy kung ano yung sinasabi. 19 na araw na pinag-uusapan Nakalipas, natin. Crisis na tayo. Crisis Energy ito crisis eh. na eh. Opo, oo. Crisis ito eh. Nakalimutan ko pa nga sabihin. Alam mo, ako meron akong maliit na pinagtatamnan ng konting pangkabuhayan. Gulay. Opo. Meron akong 2 hanggang 3 tao doon. Ah, Kasi sila po ang naglalagay ka ako ng chemical na yun po yung kinakain o siya yung sinisip-sip ng mga lettuce na tinanim ko. aha. Pagkatapos mo pagkatapos po ng halos 2 linggo, Opo. lalaki na po yun, pwede na pong ibenta. Aha. So yung pong konting ginagamit kong mga materialis dyan, kasama na po yung tubig, chemical, at saka po yung nilalagay na parang lupa niya, pero hindi lupa eh. Yan. Opo. Ako po sa kaliitan kong ito, kaya ko pong i-program eh. Meron po tayong tinatawag na material replenishment plan. Yes po. So alam Tama kayo. ko po kung kailan mauubos po Yung tubig, yung sisip-sipin yes po. Yan. Kasi po 700 cups lang po yun eh. Oho. Kayang-kaya ko pong i-project. Bakit kayo po? Wala po ba kayong ganon? Yun sana yung pinakasimpleng Kung Nakaparaan ako na. kaya ko gagawin. isang maliit lang naman akong entrepreneur, isip-sipin mo 700 cups lang na yun dyan, Opo. na lettuce, kayo po hindi nyo po ba kayang... Mga expert na sila dyan, Sen. Ang iba nga doon na tumanda sa DOE. Di ba? Halimbawa, yung tinatawag nating dyan, ikaw marunong ka rito dahil engineer ka eh. Paminsan-minsan naman. Paminsan-minsan. Opo. Halimbawa, yung konsepto ng economic order quantity. Yan. Di ba? Oho. Ang pagkakaalam ko dyan, Jen, yan ay isang may formula yan, Jen eh. Okay. Na merong kumpanya na malalaki na kanilang napoproject yung pangangailangan nila ng raw materials. Yes po. Ano ba ang mga kailangan natin para i-produce itong isang produktong ito? O product 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Mapoproduce mo yung product X. Opo. Ngayon, may kanya-kanyang bahagi yon. Oho. Halimbawa kami nung ako'y nasa isang construction company, bago ka makapag-produce ng isang cubic meter ng transit mix, yung Opo, pinaghalong yung konkreto, O yan, opo. meron kang porak sand. Galing sa porak, kaya ka tinawag Kaya pala porak sand. porak sand. Opo. Kung halimbawa, depende sa halo, meron kang G1. Mga aggregates. Aggregates, opo. Kumisan 3/4. Yan. O yan. Yung lalaki ng bato. Meron ka ngayong simento. Ay, siyempre po. At saka yung tubig na halo mo ganyan. Oho. So ako ngayon yung logistics na tumatantya dyan. Ayaw ng management na makakuha ko ng marami na hindi namin kakailanganin dahil yung kapital natutulog. Okay. Natutulog ang kapital. So, kailangan kang mag-procure ng dami o basta bastanting stock na hindi magsasakripisyo yung operation mo Yes at po. hindi naman natatali sa kapital. So kung tatawagan nila economic order quantity. Ayun pala yun. Ngayon, tatanong ko sa DOE, yung konseptong ganyan sana. Oho. Kasi ito binili mo ka ako dun sa murang presyo. Opo. Meron pa tayong 2 buwan, sabi ng Pangulo. Na stocks. Opo. Bakit ka ako halos 3 weeks nung pumutok ang
ang digmaan sa Sa Gulpo, sa Iran po, yan. Sa oh. Iran. Oho. At isinara yung... bakit yung 55 naging 110 naging 110? Oho. Paano nangyari 'yon? Yung pinipilit ninyong replacement cost, naiintindihan siguro ka ako ng Ating mga kababayan. ng kababayan yan. Opo. Kasi nga, bibili ka sa panibagong presyo. Yes, mahal na bibilhin mo eh. Sa dikta ng pandaigdigang merkado. Yan ang sinasabi nila eh. Opo. Di ba? Sa aming mga reporter, lagi sa dikta Oo. ng pandaigdigang pamilihan. The dictate of international market. Yes. Oh. Opo. Actually, ang sinasabi nilang pandaigdigang merkado, yun ang datos na kinakalap nung tinatawagan na Argus. Ayun, opo. Oh, parang trading floor yun. Trading floor po kuha ng dito, kuha petrolyo. dito, Yes. ganyan-ganyan. Pagkatapos, ipoprocess niya, ito ay ang international market. Yeah, yan ang dikta Teka nila. muna, ba't mo gagamitin yan? May 2 buwan tayo. Oho. So, nung kinukwenta ko, sabi ko, alimbawa, makatipid ka lamang ng 5 days, alimbawa. Ginamit mo na kako yung replacement cost. 5 days lang. 5 days pa lamang po, oo. Kinuwenta ko yung kinikita nila, yung differential na 70 pesos. Oho. Minultiply ko sa 996 million liters Oho. per month. Opo. Sabi ko, Yun kasi ang sabi ng petroleum company na ano, mahigit na 2 billion pesos po ito. sa diesel pa lang yun, Sa sir, isang ha? araw. Opo. Alimbawa, 5 araw, yun ang crucial, alimbawa. Oho. Diesel yun. Opo. Pag sinama mo yung gasolina, 714 million Oho. liters. Opo. Ang differential is 30 pesos dahil pumalo Pumalo din na siya. nga po yung presyo, oho. Oo. Pag pinagsama mo yung dalawa, Aabot na ng 3 billion. 3 billion pesos. Kung Per day. halimbawa, yung crucial na araw na yon, umabot ng 5 araw, 15 billion pesos yun. Paldung nga pala talaga, sen, ano ha? So, yun ang gusto ko sanang ipaliwanag nila. Kasi kung naipaliwanag nilang mabuti yun dyan, alam mo, mauunawaan ng tao eh. Oo, Matutulungan naman po. nyo sila na yung nagsiskip na kalooban ay biglang luluwag. Opo. Itatapat na lang nila yung pangunawa. So, Totoo. alam kong gipit na gipit sila, pero yung sakit ng kalooban naibsan dahil sa paliwanag. May paliwanag kung ba't hindi. nagkaganon. Oho. Gipit na nga, sikip na sikip pa yung dibdib. So wala ka naitulong. Kaya pinipilit ko sana na balikan nga natin po ito. Oho. Walang bumalik. Mabuti na lang. Ngayon, may re-report ko. May 2 na importer, ha? Oho. May 2 importer. Alam mo kasi, Importer po ng produkto, but hindi ito kasama sa Big Three, oh. hindi, Iba mga, ito. mga ito yung ng supplier sa mga Sa mga small players po ba ito o paano? Oo, kasi ako mapag-research tayo dyan eh. Opo, yan. Meron tayong diesel oil import participant. On site ito. Oho. 20 ito dyan, 20. 2 po itong nag-import na yan. Magbigay lang tayo ng So, 20 kumpanya ito, nag-i-import pala sa atin, opo. Stone of Hope Builders Development Corporation, Jetty Petroleum Inc., Okay. Fuel Power Philippines Corporation, Phoenix Petroleum Marami ito. Opo. 2 po ito. Ngayon, meron din naman diesel oil participants online. Okay. May 2 tayo nun. Philippine Institute of Petroleum, ito at saka kasama yung Shell Pilipinas. So okay. meron siyang taga-import. Meron din yung CME producers. Alam mo yung CME, ito yung coconut methyl. Ito yung dinadagdag mo sa mga tama sa po yan. petrolyo. Yung additives. Opo, Ngayon, blend. nanggaling sa grupo na to, 2 ang lumapit sa akin. Itatry po namin yan kasi maganda po. Siguro chinek nila eh. Nagtagumpay po kaya? Hindi. Kaya nga kung nakikipag-usap sila sa akin, ano po kaya ang pinakamagandang araw na available po kayo na makontak po natin yung informant ninyo sa Singapore. Kasi yun ang Ibig sabihin, kaya ako masaya, sumeryoso itong mga tao. may maggustong Seryoso. subukan. Sumeryoso. Interesado sila. Oho. Pero meron ho atang requirements na dami na dapat ay minimum requirements na nabibili nyo doon sa Singapore at saka doon sa... Kaya nga gusto na nilang makausap kasi ang minimum na volume Opo, ay 50,000 metric tons.
Makikiusap sila kung papayag. 50,000 nakalahati lang muna, 25,000 metric tons. Mukha naman papayag sa initial na pakikipag-usap ko sa kanila. Nako. Ngayon, kapag pumayag na sila ngayon, baka sa lalong madaling panahon, yung dalawa na yun, makipag-usap kagad. Talagang interesado sila. Ngayon, habang ginagawa to, biglang bumaba yung presyo. Baka mamaya baka narinig na naman nila yung sinasabi natin. Teka muna, baka tayo matiklo. Baka magka-bookingan dito. Ibaba na nga natin ng konti. Ganyan. Hindi ko sinasabing ito yung dahilan, Jen. Oo nga. Nagtataka kasi ako. Napataas mo ng ganun. Pagkatapos naibaba mo, samantalang alam ko naman yung volume ng importation magmula January hanggang April 10. May record ako. May record. Yes po. Wala namang significant na volume na dumating eh. Opo. Pero binaba nila ng 20 pesos. Kahit pa utay-utay, sabi ko nga sa'yo, at ngayon may magbababa. Para bago Kasi next week. nai-report ko na may dalawa na gustong pumunta doon eh. Oho. Wala akong sinasabing kredito natin ito, Jen. Ha? Opo. Kaya lang, baka ako napapansin nila, teka muna, baka pagka nakita ng tuloy-tuloy yan, eh. Hindi kasi lagi sinasabi, hindi, sa world market, Anya, world market, yung presyo ng produktong petrolyo, medyo downtrend daw po ngayon. Sen. Sige, nandun na ako. Opo. Paano biglang bumagsak yung world market? Hindi pa naman natapos ang giyera. Oho. Nag-usap lang sila, pero ang nangyari, hindi naman natupad yung kanilang ano. At sabi nga, nagbibanta pa si President Trump kayo, magde-deploy siya ng ng US Navy para gano'n na ng blockade doon sa Strait of Hormuz eh. Oo. Di ba? Nung makita nila na binigay ko kay Chairman Win Gatchalian, Oho. sabi ko kay Director Rino Abad, ito ka ako bago ako tuluyang magpaalam sa ating pagdinig, Opo. kailangan po mai-record natin. Naiiwanan ko po sa ating chairman ang isang kopya po na naman ito po yung pinakahuli, sabi ko. Wala pa yung local add-ons dyan, 41 pesos lang. So, nadagdag yung add-ons natin, local 19, kaya naging 61 lang. Naging 61 pesos per liter. Oho. As of April 10. April na yata kaming nagano Opo. Nag-hearing. O April Tama po 13 nata. April 13. Lunes eh. Tama pala. So Tama, Lunes. kinuha ko yung importation Oho. magmula January 1 hanggang April 10. Oho. Kayang punuin yung natin eh. Yung mga Kasi refinery. nakuha ko pati yung ating list ng storage. Capacity natin ng buong Pilipinas. Storage at saka yung depo. Opo. Hindi sila kumikibo kasi alam ko eh. Luzon, Visayas, Mindanao, yung capacity ng ating mga storage depo, 2.5 billion liters. Okay, opo. Pag sinama mo yung capacity, yung retail capacity ng mga individual stations Opo. na halos 15,000 gasoline stations sa Buong buong Pilipinas. Opo. Ganun pala karaking natin, 15,000. Opo, kadami. Kapag sinama mo yun, sinuma mo lahat, Opo. another 1.5. Sabihin nyo ng puno ang refinery, puno ang lahat ng stations, so another, ganun. Kaya yung total capacity natin, 4 billion liters. Buong Pilipinas po yun. Oo. Oho. Gusto niyo basahin ko kung Luzon, Visayas, Mindanao? Baka lang magtagal tayo. Basta ako may listahan So ako. may detalye pala kayo ng ganyan, no? Pati nga yung istasyon, may detalye ako kung Gaano kadami yung... kung ilan kung sinong pinakamarami na istasyon. Oho. Kasi talaga recorded po lahat ng yan, yung mga transactions nila, Sen eh. Oo, gusto ko sana, meron man lang sanang magsabi ron. Sir, mawalang galang na po. Saan comics nyo po nabasa yan? Oo nga, para sa pantahan nyo lang ata yan, Sen eh, para mga ganyan, di ba? Baka naman Pinoy Comics, Pinoy Classics, Baka wakasan po yan. Darna Comics, alam ko lahat yan eh. Oho. Hindi po ako, checkin natin. Oho. I want you to prove me wrong kung ako po'y mali. Pero hanggang ngayon, Sen, parang wala nga ako nagbibigay ng reaction dyan sa binibigay ninyong figura. Na Hindi ka ba nagtataka? Samantalang isang participant, sabi niya, Sen, kung totoo po yan. Kasama rin Opo, yan. si Director Rino Abad. Sabi niya sa akin, kasi magkatabi kami. Oho. Sen, sabi niya, kung totoo yan, ang ganda po ng natin. Checkin mo ako, checkin mo. Tapos yung isang participant, galing sa isang Federation of Chinese ata, Oho. Sen, sabi niya, katabi ko ngayon yung mga oil companies, nag-uusap kami, sabi niya, this is
music to their ears. Ibig sabihin, maganda. Maganda, maganda sa pandinig nila. So, bago po tayo marami po siguro makikipag-usap. Opo, ako naman. Oho. Wawa naman ang Diyos, wala naman nakipag-usap sa akin. Oo nga, kaya aywan ko sana, talagang ako hanggang ngayon, takanta-taka. At maging ang ahensya ng gobyerno natin, parang ayaw ding i-check yung bagay na yan, Sen. Kasi si Secretary Sharon Garin, parang pigil na pigil ang kanyang kalooban kung aalamin ba niya ng buong buo yung impormasyong ipinahayag po ninyo eh. Kasi yung sinasabi ko lang, Oo. yung economic order quantity, sa magitan nun, pwede bang, kasi yun lang ang gusto ko talagang malaman, kaya pala pumalo ng 110 kagad after 2 weeks. Kasi madaling oo nga no, edi titigil na ako. Baka kasama pa nila kung magpapaliwanag sa ating taong bayan. Oo nga po, ganito. Ito pa lang, Ako totoo. ang una nilang dapat na Nakumbinsihin. makumbinsi. Oo. Economic order quantity, ang formula niyan is the square root of 2 times D times S divided by H. Aha. O yung D is demand, yung S ay yung supply, yung H yung holding, blah, blah, blah. Using the same formula, halimbawa, sinabi niya, by April 16, doon dapat mag-apply muna. Ayun. Yung kasi yung pagtaas. Dapat, kailangan na po kasi na po, natibag na po yung buffer. Hindi naman po pwedeng hindi tayo kumuha. Magtatagal po mga bago dumating dito mga Ilang 1 week linggo. po yun. Ayan, oo. Ayan. Yes. Kaya sapat na sapat po yun. So wala nga yung kikitain talaga kasi ang kanilang singil, pambayad talaga. Pambayad mo lang doon sa bibili mo Pero ng mahal. sabi ko nga sa'yo, paano ko napatunayan ko na mula doon sa 2 buwan na yon, merong 5 araw na doon kinuwenta ko 3 billion. Pinalo mo ng todo. Hindi ko naman sinasabi sa'yo na 5 araw. Paano kung ganun nga? O higit pa? Ayun. O hindi ba maganda na para sa ganun ay hindi ako nagdududa at hindi rin nagdududa yung ating mga mamamayan. E di siya, kwentahin ninyo. Para sa ganun, may paliwanag natin sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat. Nako. Parang ako Ito kagaya ngayon, pinagtatalunan natin ngayon. Hanggang ngayon, wala pa namang... ako kasi naniniwala na parang ayaw nilang ipaliwanag sa taong bayan kung paano kinukwenta talaga yan eh. Isang nakalihim sa hiwaga ata yung kwentahan na yan, Sen. Hindi naman pwedeng ilihim sa hiwaga. Ganun ho ba? Kasi yung batas ng oil deregulation, ipinaliwanag ko naman sa kanila yon kahit nasa sirkumstansya ng oil deregulation regime, na kung saan ay deregulated nga yung downstream. Opo, yan. Pero merong isang merong isang provision ng batas na yon. Kapag kanya nagkaroon ng national emergency. Yung salitang national emergency, kinuha dun sa provision ng ating saligang batas. Tama naman yun kasi dapat merong police power. Sa panahon ng national emergency, papasok yung pangangailangan na makikialam ang Estado, ang Kasi gobyerno. baka may magsamantala eh. Di ba? Ang totoo yun, kung halimbawa, if push comes to shove, sabi nga ng mga Amerikano, kukunin ng gobyerno. Pwedeng ng gobyerno. Ang isang private entity, siya yung magmamanage muna. Siya magpapatakbo, pasamantala. Basta't ang kondisyon, merong national emergency. Yes. Sabi ko, paano nyo gagamitin ito? Kayo na nagsabi, may krisis na eh. Gumawa na ng executive order ang Pangulo. Executive Order 110 na tayo. So meron tayong national emergency. Ang hinihingi natin. Saan nyo gagamitin itong Section 14, Paragraph E tayo? Na dapat ay minomonitor nila. Di ba? Sabi, nagbigay pa ako ng halimbawa. Panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil sunod-sunod ka ako yung mga bagyo. Ginamit niya yung ano ba yun? Executive Order 839 na tayo. Sunod-sunod, si Ondoy, si Pepeng, si Ramil yata yun. Pinris niya yung presyo ng produktong petrolyo. Yes, the time. Bakit ito hindi natin gawin? Diba? So, medyo... wala tayong Vox Populi?
Wala po yata ngayon. Basta importante daw po na marinig ng itong talakay ninyo natin sa ano. Dalawa lang tayo. Wala si Mang Yung Nelson. ating Yung ating political analyst. Pero ngayon tuloy, bigla tuloy naging half-hearted ako doon sa pagbaba. Yung para bagang, tatanggapin na ba natin itong bababa, samantalang meron palang option sinabi ko na sa iyo yung rackets and feathers irony. Pagkapataas, parang racket. Opo, palong-palo. Pagbababa, parang, Parang balahibo ng manok na pinong-pino. yung pinakapino. Yes po. Sana man lang yung pakpak na medyo mabigat. Medyo mabigat ng konti. Baka mamaya bumulusok, baka sakaling makabawi ka. Hindi, yung may bandang puwitan ng ng manok, yung pinakamalambot. Gaganong-ganon yun eh. Hirap na hirap bumagsak yun eh. Ay, nako. Anyway, yan ang hiwaga na dapat sana ay malalaman na natin eh. Pero anyway, patuloy po na pinatutunayan ng Philippine Ports Authority ang matatag nitong kakayahan na sa pagtanggap po ng pagserbisyo sa lumalawak na cruise tourism sa bansa. Dahil po sa sunod-sunod na pagdaong ng international cruise ships mula po Marso hanggang Abril ng taong kasalukuyan. Sa pamamagitan po ng pagpapahusay ng mga pasilidad serbisyo, mananatiling handa ang PPA na maging pangunahing katuwang sa pagpapalago ng cruise tourism sa Pilipinas at sa pagbibigay ng kalidad ng dekalidad na karanasan sa mga dumarating na turista mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Ayun, congratulations sa PPA. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Naku, napakababa po ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. Meron na rin pong pure gold mobile app sa mga ayaw pong lumabas. Pwede na po kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile.
Yan po, download nyo lamang po yan. Pwede na kayo umorder dyan. At sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin ang sariling atin at siguradong may FDA permit na sa tamang timpla at hindi po nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, layon sa lakas. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Lamok, pepok. Salamat po. Isa pa, ito pa. Mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun. Ay, teka lang, magandang hapon muna sa mga nakatutok daw po sa atin sa Dubai, UAE. Sabi sa balik normal na po kami dito sa amin. Wala na pong gaano. Anong normal? Di ba sa Dubai, di ba dati kasi tinira yung Dubai airport kaya nagkagulo sila doon, di ba? Pero ngayon daw po, wala nang pangamba, back to normal na raw po ang pamumuhay nila. Yan. Dahil dyan, pakibati daw po ng ika-21st anniversary ang lokal ng Karama, distrito ng UAE. Ayun, pagbati mula po sa artista ng Karama Group. Meron palang artista ng Karama Group. Ano ba yung Karama? Parang lugar po ata yan, ang tawag ay Karama, Sen. Lokal ng Karama. Ba't di pa nila nilagyan ng Y para karamay? Karama. Isabihin, Mga Pilipino ata. Damay-damay, di ba? Baka may kahulugan doon sa... Hindi karma. Hindi po, Karama po, Karama. Ha? Ayun, pabati din po sa aming PD1. Happy birthday po ka Lloyd Manalo. Nakapag-attend ako dyan. Ganun po, sa Dubai. Hindi Dubai, UAE. UAE. Ayun. Ano ba yung Dubai tapos yung UAE nga yata yun. Ganun. Ano ba yung bago, yung capital is di ba mamaya? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi, opo. Abu Dhabi ang sinasabi ko. Nako. At alam niyo ba, nasa himpilan ba natin, Ay, pagkatapos na po ng programa, gusto magpalarawan sa inyo, Sen, Magpalarawan? Ano yan? Kasi Magpa-selfie ka muna lang. Magpalarawan. Kasi naalala ko magpakudak. Naalala ko nung bata, pakudak. Magpapaselfie daw po. Dubai, United Arab Emirates, siya po pala CEO, President ng, paano binabasa yun? STYLBXS, Stylax Corporation Dubai. At siya po'y kasalukuyang enlisted officer ng Dubai Defense Council UAE Armed Forces. Sige po, mamaya, Meron din doon, meron din akong nadaluhan sa Dubai. Opo. Pero para siyang bahay. Doon lang po ginagawa yung pagtitipon. Kunyari, pupunta ka sa palikuran. Opo. Di nakaupo na rito. Dadaan ka sa harap. Pag-excuse kayo sa... kung ano na lang, pipigilan mo na lang sana. Kaya lang, hindi mo mapigil talaga. Dadaan ka sa harap talaga. Ayun, si Engineer Badet Ora, nanonood pala ngayon sa atin. Salamat po, Engineer Badet, Assistant District Engineer, dyan po sa Quezon First. At kayo na po, nasa himpilan din natin, si Ate Maida Maligaya, kasama yung kanyang anak na si Iris. Binabati daw po nila ang lokal ng Pila, distrito ng Santa Cruz, Laguna, at saka po ang lokal ng San Benito sa distrito po naman ng San Pablo City, dyan din po sa Laguna. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. Sa bago lang tayo lumipat ng paksa, kasi nung nakaraan, in-announce po ng Pangulong Bongbong na inaalis ang excise tax doon po sa LPG at saka sa kerosene. Pero doon po sa gasolina at saka sa diesel ay wala po. Ano kaya ang sabi ho nila? Kasi pagka sa kerosene at sa LPG, maliit na maliit lang yun . Maliit lang po ba yun? Paano makikinabang ito mga misis kasi pagka sa gasolina at saka sa diesel mo kinuha yun,
Ang mawawala sa'yo, average of 160 billion pesos Wow, per year. napakalaki pala. Oh. Per year. Malaki yun. So kung kerosene, Opo. siguro naisip din naman ng gobyerno na, teka muna, maghinay-hinay tayo. Oho. Inalis mo nga etong ganito, paano yung gagamitin natin pantulong sa ibang bahagi Yung naman social ng... services natin, ano? Oo. Kasi priority ang ano nun eh. Priority expenses ang nakalagay. Opo. So kung priority yun, baka sa mga matatandang katulad mo, Yung mga senior citizen. sakitin. Oo nga po. Ayun ang ma-affect ang mawawalan. Kaya hindi ganun naman. Kasi pala. nga, 160 billion, malaki yun. Ngayon Opo. kung inalis mo excise tax lang ng LPG Oho. at saka anong kerosene, malit lang yun. Pero at least sabi daw nila, medyo pabor naman daw po sa mga may-ari ng kantina, yung mga nanay kasi bumibili ng LPG po sa Hindi rin bahay-bahay. kasi 600 pesos lang. Ngayon, 1,500. Paano? Opo, 1.5 na. Mayroon pa mas mataas. Yung 11... Dumoble na naman. Opo. Higit sa 100%. Yung 11 kilogram na cylinder, mahal po. Kaya yung mga ibang kaklase ko sa high school, Opo. nakamusta ko sila. Oho. Alam mo kung ano yung binibili nila ngayon? Oho. Ang mabilis sa, sa Probinsya po. uling. Uling. Oho. Bumalik sa uling. Sabi naman kasi ng DNR, medyo Hindi bawal. nga ang isang bansang katulad natin, Oho. miski siguro sa ang bansa, Oho. kahit sa ang lipunan mo siguro isa sa atin. Di ba dapat lahat tayo Oo naman, dapat Paabante pasulong. tayo. Pasulong tayo dapat, Pasulong. siyempre po. Oho. kapag isang bansa paatras, Paurong. ah, Bumabalik tayo sa uling, kahoy, tsaka... kaya nga sabi ko doon sa isang kasama ko sa Congress, ang apelyido niya ay Abante. Ako, Papalitan ko na nga ako yung apelyido mo. Atras ka na lang. atras na lang. Kung kailan ka ako tumanda, naging ganyan ang pananaw mo sa buhay, paatras ka eh. Oho. Maski sa Biblia, ayaw niya yun eh. Ay, opo. Dapat talaga sumusulong. Kapag ikaw ay umurong, may katapat kang ano pala doon eh. Ay, opo. Pananagutan eh. Dapat tayo para kang pakpak ng agila lagi. Sukatin mo kahit saan. Oho. Yung umuurong, yung ano eh. Opo. Di ba? Yes. Wala hong magandang patutungan. Maliban na lang kung strategy yung pag-urong mo. Kunwari kang kamukha yung mga boksingero, may paurong eh, di ba? Ay, opo. Yung Pero pasugod ng subukan pasugod, buwelo pala yun. tinamaan, biglang bumulagta, di ba? Nako, tama kayo. Baka Pero pagkaraniwan kailangan pasulong tayo. Isip-isipin mo, mga klasiko, Oho. kasi edad mo eh. Kasi ako nung grade 1 ako, 4 years old ako eh. Sila 7, ano? Opo, 3 taon ng pagitan. Ano? Aba LPG na ang ginagay pa. Bakit ka ako napunta kayo sa uling? Oho. Malungkot eh. Paano namang, anong gagawin naman namin? Di ba? Mahal daw ho eh. Oo. Pati baka may balik pa na sa gasera, hindi kayo, tsaka yung Coleman, tsaka yung Dibomba. Hindi nga ganun. Baka yun ang mangyari. Ano ka ako yung ginagamit yung yung pang-ilaw? Hindi, nagtitipid na rin kami. Anong ginagamit ninyo? Bututoy. Ano yung bututoy? Yung lampara na may Lampara, yung may ganyan. May gas po May yun. gas. Opo. Pagkatapos inuhugot daw yung ano. Oo. Kasi nasusunog yung iba ko. Abay nga ako talagang Bako. Talagang paatras, paurong. Hindi magandang pangitain yun. Ay, Tigilan na natin yun. May Opo, sinasabi ka eh. Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga. Sino Diyan po yun? sa Kamara de Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito eh? Surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara de Representante. Pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan po. Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, Opo. wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Ganun ba? Hindi ko na Hindi papanood. napapanood. Ano ha? Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na Nung, surprise Oo. witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at Di parang ipaliwanag. ito ka mo, parang Surprise witness nila. may sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo, opo. Sige. Kasi nga raw ho, Bakit siya surprise? marami daw po itong alam at di umano
ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng mali-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi, by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Una po Sufficiency yan. inform. Opo, oo. Tatlo yan eh. Sufficiency inform, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, oo. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Ano ha? Para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ho ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal, Yan, opo. Oo. ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action eh. Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tid, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito eh. Opo. Kaya ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga tweed, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya, parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun ho ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, oo. ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, oo. So masyado siyang mababaw. Na basta naisip lang ng piskal na May batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence ay yung tinatawag nilang prima facie. Prima facie, opo. With sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost na yun eh. Almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Opo. Oo. Oo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa Senate eh. Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun na ganito. nga po, oo. Tatanungin ko ganito. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Di wala. Oo. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Oo. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Piskal, oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, Opo. may nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina, ito muna yung nauna. Oo. Attorney Nelson Lubaw. Yan. Asan ang mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal, Opo.
Ito ba ang iyong salaysay? Oho. Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Oh. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, oh. Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang ano eh. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, Oho. pero mo ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na iminamatwid nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing Yes kami. po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po, oo. Kahit nasabihin mo pang merong hearing diyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang ano eh. Siguro ang sinabi niya halimbawa, Kanyang affidavit, ano? ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Pirma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang ano eh. Ganun ho ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness para halimbawa gamitin nila, Against Vice President. unang-una, preliminary investigation lang to eh. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko ngayon siya, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balita ko lang naman wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Parang walang ganoon eh. Mukhang siya lang po ata, So Sen, bagsak siya. Oho. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking inanom. Opo, yun. Isa pa yun. May Hindi na. nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung ano. Bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero Sa akin lang naman, ha? Kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit na sabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Ang merong trial, ang trial sa ano Sa Senado talaga dapat, Senate Court na So po. yung bahagi na yun Impeachment court. boss sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligang pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon. Ang problema, At saka dapat susuriin mo, yun bang mga sasabihin niya? Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution? Yes po, oo. Kasi yung mga complaints. Baka naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable eh. Nako. Identified lahat yun, di ba? Pero may bigat ba yung kasi ito pala si Madriaga, may kasong kinakaharap pala ito Sen eh. 2 kaso ng kidnapping ito eh. At nakakulong pala ito. Sabi nila, kahit na ikaw ay masamang tao, may record ka, katanggap-tanggap pa rin naman ang iyong mga sinasabi at pinapahayag sa ganitong klase ng mga paratang. Pwede naman yun. Wala namang parang selective ka. Yes po, oo. Basta meron kang kakayahang tumestigo. Kaya lang, yung credibility mo ang problema kung sakasakali. Okay. Mabuti pa basahin natin yung quantum of evidence dyan. Opo. Kasi noong July 16, 2024, so 2 years ago pa lang ito, dito binago yung sinasabi ko sa yung level of evidence na kakailangan ng piskal para siya makapaghain ng akusasyon. Sa bagong DOJ Secretary niya. Ngayon, quantum of evidence, ginawa na Section 5 nung kanilang Department Order, Department Circular Number 015. Opo.
So July 16, 2024, binago na, no? Ang sabi nila, the quantum of evidence for preliminary investigation and inquest proceedings Opo. is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Oho. Sa mga tweet, kapag tinuloy mo to, sabi niya, the quantum of evidence is met when the prosecutor is convinced that the entirety of evidence presented by the parties is, one, admissible. Number two, credible. C, capable of being preserved and presented to establish all the elements of the crime or offense. Oho. So dito siya ngayon susuriin Ayun. sa tatlong parametro na to. Kung halimbawa hindi siya credible, bagsak na siya. Kaya bakit siya pinresent? Kagat. Kasi may strategy dyan. Lalo na kung yun ang inaasahan mong makakapagpabagsak doon sa kalaban mo. Baka naman ang strategy nila, Sen, sa kamera pa lang, gusto na nilang gibain kung sino yung nirereklamo nila. Hindi kaya ganun. O baka hindi sila interesado sa impeachment. Kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, Mahirapan babagsak. sila, di ba? So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa kamera pa lang. Dito pa lang kanya, huwag na nating, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na Mahirapan boto. tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Doon sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila doon eh. Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. So, halimbawa, huwag na natin ano yung mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa at 2028. Opo. ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao Yung at saka political sa career Visayas. mo sa Visayas sa Mindanao. Kalahati yun. Oho. Oh, Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, Kaya natin takutin yung ano doon, yung 3. Kunyari, nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yun O teka muna, meron nga dyan, may mag-graduate, 2 eh. Opo. Yung isa taga Mindanao eh. O paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng Nang laban. kamali, Oo. paano yung kapatid ko, baka hindi... Hindi man. O sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 eh, hindi 4 eh. So, mahirap talaga makakuha ng... pero teka lang, halimbawa, minus... Yun bang hindi dumadalo sa hearing? Halimbawa, absent siya nung araw na yun? O kaya nung... No, hindi rin siya bumoto. ganun ho ba? Oo, hindi Pero ba, ang basihan pala, 24 ang pa rin po. pinag-uusapang boboto 16 for conviction. ganun, oo. Wala siya, paano siyang boboto sa pag 16? Hindi ba magiging bilang nun? Dapat 23 na lang kasi... Halimbawa, si Bato, Sen, Oo. laging wala eh. Paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So, hindi na ang basihan mo 23. Hindi. Hindi, 24 pa rin talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa kamera pala, kinakailangang magiba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa iyo, bakit siya pinresent? Kung surprise witness. Oho. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa ganun eh. Oho. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang Sa makaano tayo. kamera pa lang, oo. Ayan. Mabigat ang laban nga pala, no? Ay, naku. Anyway, saglit lamang po. Pagbalik natin, meron pa isang magandang paksa na pag-uusapan. Nahuli na raw si Saldico. Mamaya po, sa pagbalik ng Saganang Mamamayan. Ay, binabati lamang po natin ang mga taga riyan sa Tipas, Metro Manila East,
sa pangunguna daw po ng andito nun pala ang Kaeli Balatbat Jr. Kaeli, kamusta po kayo, no, ha? At ang kanyang buting may bahay ang Ate Bless. Pagbati daw po sa ika-112 anniversary ng kanilang lokal kahapon, April 16. Siya ang nakadestino doon? Opo, kilala niyo rin ito, Sen. Oo, Kapampangan yan. Opo, baka yung senior, kasi ito ay Eli Balatbat Jr. na po ito eh. Kaya kasi may sakit yun eh. Yes po, opo. Kaya nga nagtaka ko, ba't anak niya na yan? Malamang po, no, Sen. Ano yan? Tipas. Opo, Tipas. O Metro naalala Manila ko East. yung ano eh, yung... Opo, Tipas na Hopia. Yung hopya. Binabati po kayo ni Ate Michelle ng LIG Condo. Ayan, ano ha? Salamat po ng marami sa inyo. Ayan. Sige po, mamaya na. Ito pa raw, habol natin. Baka mamaya kasi maubusan tayo ng oras eh. Advance happy 26th birthday to Jeffrey Paulo Giestro. At happy birthday kay Dr. Greg Velarde. Happy 21st wedding anniversary to Marlon and Lori Espanyol ng Tagumpay Rodriguez Rizal. Ay, nakikinig din po sa Angeles, Pampanga. Ang Abed Dula at ang kanyang may bahay, ang Susan Dula. Kasama daw po ang Kuya Dennis Soliman at ang butihing may bahay ng Dennis Soliman. Maya Pagat Panapon po sa mga taga-riyan sa Angeles, Pampanga. Ayan. Iniimbitan tayo doon, Sen. May pagkakataon daw po ay pwede tayong makapasyal o kaya makadaan sa bahagi ng Angeles, Pampanga. Sabi ni Kuya Dennis Soliman. Ayan. Ipagluluto daw tayo na pinakamasarap na pindang, Sen. Yung paborito niyo pong... napindang ho yun, di ba? Pindang damulag. Pindang damulag. At saka yung kamaru. Ayun, ako. Alam mo yung kamaru? Opo, yung maliliit na na gagawin natin tawag yung Yung sinangag. kamaru, pinsan ng ipis ito eh, di ba? Hindi. Pero para sa putik po itong kamaru. O kaya naman ay yung tortang kamaru. Nako, the best. Anyway, Sen, balitang-balita po ngayon na nahuli na raw po sa Czech Republic si dating Congressman Saldico, Sen. At mukhang inaasahan na po sa lalong madaling panahon ay iuuwi ito sa Pilipinas. Ang hamon sa kanya, Senator, sabi niya, Congressman Saldico, please tell all. Sino ang nagsabi nun? Ang statement daw po ng Malacanang, Sen. Tell all. Sabi niya sabi ng yun ang mensahe daw po kay Congressman Saldico, Sen. Sino nga sa Malacanang ang nagsabi? Wala po nakalagay lang. Malacanang kasi yun ang story ng balita eh. Magsabi daw po ng lahat ng kanyang mga nalalaman. At Dapat lang, di ba? Ay, dapat nga po. Oo. Ngayon, marami bang natutuwa? Ay, ako naman, Sen, kasi maraming may gustong pauwi. Baka marami ho talaga natutuwa na mahuli siya at makapagsalita ng kanyang mga nalalaman talaga, Sen. Sigurado ko, yung mga natutuwa ay yung mga taong nakapakinig ng kanyang mga Opo, yun, mga naunang inihayag video. sa mga video niya. At siguro, pag nandito siya, lalo niyang mapapatibayan yon dahil pwede siyang humarap sa mga pagdinig. Yes po. Oh. Kung meron pang pagdinig, Hindi, dapat naman magkaroon pa, Sen, kasi paano ko nakakasiguro? pagka wala ako magpapatawag yan, Sen. Papasok na ako dyan. Kasi- dapat meron. Hindi kasi naglabas na naman siya ng parang, ano bang tawag doon? Press statement. Ano bang Sabi niya, magbubukas lamang ako ng panibagong pagdinig Opo. kapag ako'y nakakalap ng sapat na Lagda. bilang ng lagda sa aking parcel report. Bakit naman magiging kondisyon yun? Ba't magiging kondisyon yung sapat na... Bakit ipipilit mo na kailangan pumirma muna doon sa parcel report? Oho. Samantalang ito yung mga tao na nagpapahayag ng kanilang kakayahan at kagustuhan na Oho. tawagin mo kami para makapagsalita kami. Makatulong kami sa ikahahanap ng mga may utak Ikanulutas. O kaya malaman. Opo. para totoo. malutas yan. Oho. Isa na dyan si Governor Chavit Singson. Oho. Plus yung 18 Marines. Na kanyang inimbita. Sabi niya, April 14. Sabi niya ganon. Opo. Pagkatapos, bago pa mag-April 7, na kung saan binigyan siya ng pagkakataon makapagsubmit ng sworn statement,
hanggang alas 5 ng hapon, papunta na yung tao ron eh. Sabi niya, i-defer muna natin until further notice. Oho. Kasi hindi ka pa nakapag-submit. Papunta na nga ako dyan. Ginamit pang dahilan yung hindi niya pagsasubmit. Tama po. Alam ng tao na April 7, binigyan siya hanggang alas 5. Oho. Kaya ang balita ko, kumakain siya sa Manila Yacht Club. Malapit na sa Senado yun. Alauna, Opo. kahit lakarin niya lang, madali na Malapit, oo. tinawagan siya nung kanyang secretary. Oho. Sir, wag na kayong pumunta roon kasi at exactly 9:19 a.m. Ba? Oho, 990. binayber sa bahay niya yung sulat notifying him that the scheduled hearing is deferred Nako. until further notice. Isa nga sa mga dahilan doon, Oo. kailangan tayo makatipid sa kuryente kanya dahil sa may krisis tayo. Oh, tama naman. Pangalawa, Oo. hindi mo kanya na-submit eh. Wala yung affidavit mo. Pangatlo, yun nga, kailangan natin ng additional signatures. So yun ang magiging batayan lang para ipatawag ulit yung pagdinig ng Blue Ribbon. Kinakailangan makakuha siya ng sapat na pirma? Oo. Doon sa parsa. Mukhang mali naman nata yun, Sen. Kaya wag kang masyadong optimistic na kung mo dumating si Saldico. Akala mo talagang yun na yung Hindi, asang-asang- pinakahihintay mo. Hindi kasi marami talagang gustong marinig, lalo kung sa Senado, ang pagsasalita nito si Saldico, asang-asa na ako, Sen. Oo nga, alam ko nga yun eh. Kaya Oo. nga, hindi lang naman ikaw ang daming umaasa. Paano yung ayaw umasa? Hindi, mali siya doon. mali po yun. Hindi kasi... bakit? Bakit? Alimbawa, ikaw, Opo. nagluto ka ng pagkain. Oo, okay. Opo, oo. Pinatikim mo. Oo. Hindi maganda yung pagkakaluto eh. Ah, okay. Maalat, no? Ano pa ba, no? Oo. Okay. Tapos, paano ba natin? Pipilitin mo ba yung iba na kainin yan talaga namang ayaw nilang kainin? Oo nga, no? Gumawa ka ng report, partial report. Siguro, sa pananaw nila. Hindi ba sabi ko sa'yo, majority, 15? Yes nga po. Minorities yan. Oo. Kung katanggap-tanggap yung ginawa mo, patay, pirma naman kasama mo. Ang meron po balita, 2 pumirma, Erwin at saka SP Soto. Mayroon na rin pong Nandun na nga ako. Oo. Sa tagal na yung ibinigay niya yung partial report na yan, kung talagang yung pagkakagawa niya, kumbaga sa luto, ay talaga namang katakam-takam, Opo. ay hindi mo na kinakailangan maghintay. Ay, talaga. Di ba? Baka kami pa maglapitan. Oy, patikim. Di ba? Oo, kung sa pagkain O niya. ngayon, gagamitin mong dahilan yun. Kinakailangan pirmahan ito Oo. bago ako magpatao. Parang walang connection. Ewan ko kung may nakikita kang connection. Baka wala ho talaga. Mukhang malabo talaga yun. Kasi kung ayaw namin pumirma, ituloy mo na lang hearing. Baka sa mga pagka-nagkaroon ng pag-hearing, baka mabastantihan pa kami. Pumirma kami later on. Di O kaya nga ganun. yun ang sinasabi ko sa iyo. Oo. Sinabi mo, nahuli si Saldico. Ano ngayon, kako? Anong inaasahan mo? Hindi. Nakasalig pa rin doon sa kanyang kondisyon na kinakailang marami ang pumirma rito bago ako magbukas. Teka lang. Tama ba yun? Mukhang mali ata yun, Sen. Ha? Mali ho yun. Dapat lalo Dahil ngayon. sabihin mo yung katwiran mo, hindi yung nanggagaling lang sa akin. Hindi po, Sen, mali po kayo dyan. Kasi ako sa tingin ko, maraming dapat malaman ng taong bayan. Kasi kung Sino sinasabihan mo? yung chairman po ng Blue Ribbon Committee, Ba't hindi mo mabanggit-banggit naman ang Senator Ping. Andiyan, ba't pangiti-ngiti ka? Ba't di mo Para- seryosohin? Senator Ping, baka naman pwedeng ipatawag. Nakangiti ka eh. Nakangiti ka Hindi, eh. kasi close kami yan, Senator Ping. Kaibigan ko po yun. Kaibigan natin yun, Sen. Oo. Ayun po, nakikiusap kami. Tuloy nyo na po yung hearing. Ipatawag. Kailangan mo bang makiusap? Siguro, Sen. Bako, ginamit ko rin salitang makikiusap na Ang lang tayo. pinag-uusapan natin, nilimas ang kabang bayan. Ito. Hindi pangkaraniwang pagnanakaw ito. Oho. Ito ay paglimas ng kabang bayan sa tanghaling tapat. Sabi ko nga, alam mo yung magnanakaw, yung talagang magnanakaw dyan, ano? Opo. Nahihiya pa rin yan eh. Alam mo kung bakit? Kung minsan nakatakip ang mukha eh. Ay, siyempre ho. Di ba? Oo. Ayaw, kahit ayaw niya aminin magnanakaw siya. At nakakover siya sa dilim.
Oho. Itong mga nagnakaw, walang maskara. Nakabarong. Ninakaw talaga. Hindi karaniwang pagnanakaw. Nilimas ang pera ng bayan. 1 trilyon mahigit eh. Tapos makikiusap ka. Oho. Hindi ba pananagutan mo, katungkulan mo, pananagutan mo sa taong bayan na naghihintay sa'yo Oho. na ilitaw mo ang katotohanan? Ba't kinakailangan i-kondisyon mo kailan ang pipirma pa? Yun na nga. Paano mo ako mapapapirma dyan? Bigla. Sinabi ko na nga, tawagin mo ito, tawagin mo ito, tawagin mo, tsaka si ganito at tsaka si ganyan. Tsaka tayo magkaalaman. Nako. Ayaw mo. Dumating ngayon, sino yung nahuli? Si Madriaga. Parang gusto ko nga Hindi pagkumpara. si Madriaga yung nahuli. Si Ano ka ba Saldico. naman? Si Saldico. Hindi kasi gusto ko pagkumparahin. Tuloy, bigla ko lang naalala, si Madriaga at saka yung 18 Marines. Di ba? O sige, kumpara mo na. Bilisan Kasi mo. naalala ko, si Madriaga, Wala na time. ganun lang ang sinasabi. Yung ni walang corroborative ano pa man, ang bilis Si itinawag. Madriaga, walang resibo. Wala. Okay? Di ba? Pagkatapos, aminin mat nila o hindi, Oh. kidnap for ransom. Ang kasong kinakaharap. Hanggang tama kayo. ngayon ay hindi makalabas, walang piyansa. Yes po, Sapagkat sa liwanag ng tuntunin ng batas, yung ganong klaseng krimen, walang piyansa. Yes, Ngunit Nobel kung talagang hindi mabagsik ang katibayan, pwede. kang magpiyansa. Opo, So oo. walang resibo, may batik, pinilit nila, kinumbida nila, Oho. naging superstar. Yes. Samantalang yung ex-soldiers na 18, may resibo. Yes. May resibo. Meron po. Ayaw May tawagin. Video, may kung ano-ano Ayaw pa man. tawagin. Anong kabalintunaan ito? Tapos sasabihin natin, si Saldico hindi pa tatawag. Ang dami rin niya sinabi na una Ipatatawag niya, ngunit nakakondisyon, kailangan mo nang pumirma. Mali yun. Ha? Mali po kayo dyan, Senator. O kaya natin sinasabi, Oho. yan ang malungkot na katotohanan. Hindi ako naman, kaya... Hindi ka dapat nagbibigay ng kondisyon. Di ba minsan ay sinabi niya, I will go, we will go, Ayun. where the evidence leads us. Oho. Ito na nga eh. Yeah. Nahuli na nga eh. Ito yung magandang pagkukunan mo ng ebidensya. Oho. Ako naman, Sen, para baka maglubang ang kalawa, nakikiusap na ako para kahit hindi man ako dapat makiusap, nakiusap na rin ako. Baka naman kahit pa paano. Sige nga, maka-apekto. kausapin mo nga. Kausapin mo. Yung magandang pakiusap. Sen, nakikiusap po kami. Sen Ping, baka naman pwedeng ipatawag yung 18 Marines at pagdating po ni Congressman Saldico, ipatawag yun na rin po. Para... Hindi, sabi naman niya, ipatatawag niyang pare-pareho para daw magkaalaman kung talagang pare-pareho yung sinasabi. Pinagtatagditag, tama naman. Pero kanya, bago mangyari yan, Oho. kailangan pumirma muna sila. Wag naman ganon. Kasi kung ayaw pumirma, talagang magiging problema talaga natin yun. Happy birthday daw. Ayan. Happy viewing po kay Mark, Carla, Lingad at sa kanilang pamilya at sa lahat po ng mga taga-lokal ng Brimbank, Victoria, Australia. Aba, pinasasabi po nilang maraming taga-Australia ang nakasubaybay sa SGM sa YouTube at Facebook. Di ba may plano tayong pumunta sa Australia, Jen? Yes po, yes po. Oo. Nakakuha na po ako. May visa ko ba dyan? Wala kang visa? Yan naman. Kailangan pala visa. Di, mag-apply na po ako Australia. Oo. Ang tagal niya, na? Opo. Baka hindi mo makuha in 3 weeks time. Hindi, padala niyo muna ako ng yung pocket money send. Una. Hindi, ganitong gawin mo para madali. Oho. Mauuna na ako. Ganito nga eh. Opo, Kasi opo. magtatagal ka eh. Oo. Sa Papua New Guinea, walang visa. Doon ka muna pumunta, malapit-lapit na yun eh. Medyo Magkatabi yun eh. Opo, opo. Pagdating doon, kausapin mo yung bankero. May mga bangka doon. Oho. Magsagbuang ka na lang. Ayos na yun. Advance happy birthday po kay Oliver Balye. Uy, si Oliver Balye sa aming prompter sa umaga. Birthday po pala niya bukas. Ayan. Magre-regalo ako sa ng chocolate cake. Para salamat, pampasalamat. Happy birthday kay Jean Lawrence Galion ng Quezon City at happy birthday kay Ofelio Tupal ng Las Piñas. Sen, marami pong salamat sa inyo. Salamat din Jen, kahit wala si political analyst Nelson Lubao, ay Opo. kahit paano ay nabigyan natin ng konting pakinabang sana sa kanila, Jen. Ano? Opo.
At sana kahit na po napakataas ng gasolina at saka diesel, kami po yung umaasa pa rin na makapagluto kayo ng napakasarap Masarap na hapunan. Ayan. Yan. Maraming pong Huwag salamat. po kayong Opo. gagamit ng uling. Lalo kung kayo nakakondo, no, ha? Mabigat po, palalayasin kayo dyan. Ano, ha? Maraming salamat po. Ito na ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Ingat po kayo. See you on Monday.